Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maaaring para sa iba, ang mensahe na tampok sa ating video ngayon ay may kalumaan na dahil ang mga ito ay nangyari noon pang mga nakaraang buwan. Madalas sa mga lumalabas na ulat sa publiko sa tuwing haharasin ng China ang puwersa natin sa West Philippine Sea o sa tuwing magkakaroon ng engkwentro sa pagitan natin at ng kanilang bansa, China ang dominante at laging nagmumukhang kawawa ang Pilipinas. Madalas ay Pilipinas ang biktima at naagrabyado, pero sa tuwing matatapos ang araw, lagi pa ring sinisisi ng China ang Pilipinas dahil tayo umano ang nagpo-provoke kaya sila gumagawa ng aksyon. Nariyan ang pumasok daw tayo sa teritoryo nila, which is basically teritoryo natin. Nangingisda daw ang ating mga mangingisda sa kanilang teritoryo na teritoryo din naman natin. Sumasama daw tayo sa mga military exercises at kumakampi sa ibang malalakas na bansa, lalo na sa Estados Unidos na malaking banta daw sa kanila. At isa pa, hindi umano tayo nakikinig sa kanilang mga babala kaya gumagawa sila ng aksyon na naaayon umano sa kanilang batas. Pero sa totoo lang, alinman sa ginawang ito ng China ay walang basihan at dapat ay hindi nila talaga ginawa. Una sa lahat, wala silang karapatan na magbawal ng sinumang bansa na pumasok sa umano'y teritoryo nila na sila lang naman ang naniniwala at nagpupumilit. Hindi din sila marunong sumunod sa international law at sila ang nagpapalala ng sitwasyon sa rehiyon. At higit sa lahat, hindi dapat nila idaan sa dahas ang nais nilang ipahatid na mensahe lalo pa at labag ang kanilang ginagawa sa batas ng tao. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin naman ang Pilipinas sa kanilang mga misyon sa West Philippine Sea dahil alam natin na mas matatag ang ating pundasyon sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea kumpara sa basehan ng China na lumang mapa lang naman. Hindi din maaaring nakikita ng marami at malamang para sa ilan ay palaging Pilipinas ang biktima. Alam nyo ba na sa totoo lang, napapaatras ng mga sundalo natin ang mga sundalo ng China nang wala namang ginagamit na armas. Sa mga nakaraang pamubuli ng China, ginamitan nila tayo ng water cannon, laser gun, palakol, itak, gulok at kung ano-ano pa. Pero napabalita ba na umatras ang ating mga puwersa at tumiklop? Isang malaking hindi. Sa katunayan, puwersa ng China ang umaatras at nagre-retreat dahil na din sa hindi nila natitinag ang ating mga sundalo na pilit na ipinaglalaban ng ating mga teritoryo sa West Philippine Sea at pinaninindigan ang kanilang sinumpang tungkulin. Sino ba naman ang makakalimot sa tagpong ito? May tuturing itong isang napakalalang klase ng pangharas ng China sa Pilipinas sa taong ito. Naging malala na ang naging sagupaan na syempre, China ang mas naging agresibo at marahas. Makikita sa mga naglabasang videos noon sa iba't ibang mga social media platforms kung paanong harasin ng China ang ating mga tauhan sa Ayungin Shoal na maghahatid lamang ng supply sa BRP Sierra Madre. Palakol, maso at bolo. Yan ang mga ginamit ng mga sundalong Chinese upang itaboy ang mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal. Isa sa mga sundalo natin ang naputulan pa ng daliri habang 7 naman ang napuruhan. Pinagnakawan din ng China Coast Guard ang ating mga barko at kinuha ang ilan sa mga gamit ng ating mga sundalo. Dahil sa mga nangyari ito at sa mga nangyari noon pang mga nagdaang buwan at taon, sapat na umanong dahilan ng mga ito upang ipatupad ng Pilipinas at Amerika ang kanilang Mutual Defense Treaty. Pero ayon sa mga eksperto, ang ginawang aksyon na ito ng China ay para umanong akitin ang Pilipinas na lumaban at magsimulang magpaputok ng baril. Nais ng China na kumagat ng mga tauhan ng Philippine Navy sa kanilang bitag at mapilitan ng mga sundalo na unang magpaputok upang sa huli ay masisi sakaling mauwi ang tensyon sa West Philippine Sea sa shooting war. Pero sa kabila nito, nakita nyo bang umatras sa mga Pinoy nating sundalo?
Hindi, matatag silang nanindigan at pinanghahawakan pa rin ang kanilang sinumpang tungkulin. Sa halip, China na naman muli ang unang nagbahag ng buntot at umalis. Tsaka ito nagsumbong na naman sa publiko at sinabing Pilipinas na naman ang nag-provoke kaya nagawa nila ang kanilang marahas na aksyon. Sinabi na naman nila na ipinagtatanggol lamang nila ang karapatan nila sa kanilang teritoryo. Kaya sa huli, Pilipinas na naman ang nagmukhang masama at biktima. Sino din ang makakalimot sa isang nakababahalang insidente noong Marso lamang nitong taon na kung saan ang isang Philippine Coast Guard at isang Chinese Coast Guard ay nagbanggaan sa West Philippine Sea. At ang insidente na ito ay hindi isang aksidente kundi sinadya talaga ng barko ng China na banggain ang ating barko. Nangyari ito nang ang dalawang Chinese Coast Guard vessels ay inatake ang isang bangkang sibilyan ng Pilipinas na isa palang resupply boat na maghahatid sana ng supply para sa ating mga tauhan na nakahimpil sa BRP Sierra Madre. Ang naturang bangka ay nagngangalang Unaiza May 4. Pinomba ng tubig ang naturang civilian boat ng dalawang barko ng Chinese Coast Guard habang ito ay nasa ruta para maghatid ng supply sa Ayungin Shoal. Dahil sa ginawang ito ng China, ang salaming bintana ng Unaiza May 4 ay nabasag na nagdulot ng bahagyang pinsala din sa 4 na Filipino Navy na dula ng bangka. Dahil sa tinamong pinsala ng Unaiza May 4, mabilis itong dumaong sa pinakamalapit na isla sa Palawan. Ang mga hindi pinangalanang tripulanting Pinoy ay kaagad namang nilapatan ng lunas ng mga tripulanting sakay ng BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard. Kasunod nito ay isa na namang pangahas na aksyon ng ginawa ng China na kung saan ang kanilang Chinese vessel 21555 ay nagsagawa ng napakadelikadong manobra laban naman sa BRP Sindangan ng Pilipinas. Ito ay isa sa mga Philippine Coast Guard na nakaantabay sa resupply boat na Unaiza May 4. Ang delikadong maniobra ng CCG sa kanilang barko laban sa ating barko ay nagdulot din ng malaking pinsala sa BRP Sindangan. Muli, ayon sa China, nagagalit daw sila dahil hindi daw tayo marunong sumunod sa kasunduan ng China at ng Pilipinas o ang gentleman's agreement na wala naman silang makitang matibay na ebidensya na totoo nga ito. Ayon kasi sa kanila ay hindi maaaring magdala ng kahit anong klase ng supply sa BRP Sierra Madre, maliban na lamang sa pagkain at tubig. Sa kabila ng mga insidenteng ito, matagumpay namang nakarating ang iba pang mga resupply boat na Unaiza May 1 sa BRP Sierra Madre outpost upang maghatid ng supply sa ating mga tauhan. Hindi din umatras ang Pilipinas at nagpatuloy lang sa kanilang misyon dahil alam nilang tama ang kanilang ginagawa at wala silang nilabag na anumang klaseng kasunduan sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Muli, nagbahag na naman ng buntot ang mga sundalo ng China at nagsumbong sa publiko na sila na naman ang inagrabyado ng ating mga tauhan. Ilang beses nang tinangkang harangin ng China ang resupply boat natin na maghahatid ng supply sa ating mga tauhan sa BRP Sierra Madre. At paulit-ulit pa rin nila itong ginagawa hanggang sa kasalukuyan. Subalit kailanman ay hindi umatras ang Pilipinas at hindi umuwing bahag ang kanilang buntot. Bagamat nagmumukhang agrabyado, sa totoo lang ay palaging sila ang umuwing panalo dahil tagumpay pa rin naman ang kanilang ginagawang misyon. Ang mga video na in-upload at nakita ng mundo ay kuha mismo ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, o AFP at iba pang mga miyembro ng mga lokal at foreign media. Ang mga video na ito na nagsisilbing ebidensya sa ginawang pangharas ng China sa ating mga barko ay minanipula lamang umano o inedit upang mas magmukhang sila ang kontrabida at tayo ang naapi. Ito ay ayon mismo sa Foreign Ministry ng bansang China. Idinagdag pa nila na sa tuwing maghahatid ng supply ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre, palagi umano tayong nagsasama ng mga mamahayag at palagi din umano nating hinahayaan ng mga nakuhang video ay ine-edit at mas pinapalala upang palabasin ng Pilipinas ang biktima. Siguradong isa din sa pinakatumatak na pag-water cannon ng China sa Pilipinas ay nangyari naman noong Marso. Makikita sa mga nakuhang video ng ilan nating mga mamahayag mula sa iba't ibang mga news channel sa bansa kung paanong hinarang, dinikitan at binomba ng tubig ang ating mga resupply boat. Partikular na ang Unaiza May 4 habang ang mga ito ay patungong Ayungin Shoal upang maghatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Ang marahas na mga insidente na ito, nakunan din ng China Coast Guard na makikita kung paanong bombahin ng isang barko nila ang Unaiza May 4 na barko. Ibang-iba ito sa video na nakunan naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP dahil makikita sa video na binomba sa harap at sa likod ng sabay ang ating bangka. Bukod sa mga nakuha ng ating mga mamamahayag at ilang pang foreign media, patunay rin sa ginawa nilang pangharas ang ilang video naman nakuha ng mga mismong sakay ng Unaiza May 4. Makikita sa video na ito ang tila kalbaryong idinulot ng pambobomba ng tubig sa ating mga tauhan. Nakakover ang ating mga Navy personnel habang rumaragasa sa kanilang harapan ng tubig na ibinobomba ng China.
Aakalain mo na binabagyo sila sa loob ng Oneida May 4. Umugong ang malakas na puwersa ng tubig na tumagos sa barkong gawa lamang sa kahoy. Tumagal ang pambobomba ng tubig na nasa 1 oras at halos hindi na makayang bigat ng tubig na pumasok sa bangka. Maririnig din ang ibang mga tauhan na nasusuka na sa tubig. Basang-basa at halos bumaha sa loob ng UN-4 kung saan halos wala na ring natirang gamit na buo na pwede pang mapakinabangan. Maririnig pa ang ilan na tumatawag na ng tulong medikal habang ang iba ay nasira ang kanilang mga personal na gamit. Sinikap na lamang ng ilan na idan sa biro ang panganib. At kitang-kitang hindi maitatanggi ang seryosong epekto sa barko at sa mga crew nito. Ayon kay AFP Chief Romeo Bronner, ang water cannon attack na ito ang pinaka-agresibo at pinakadelikadong naging aksyon ng China kumpara sa mga nagdaang mga resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. The pressure ng water was enough to throw one of our personnel yung tinamaan. Kung natin alam yung objective talaga nung Chinese Coast Guard nung ginawa nila yon, no? But the fact is, malakas yung stream ng tubig na binuga ng kanilang water. Iginiit ng AFP Western Command na walang makakapigil sa pagpapatuloy ng resupply mission ng Pilipinas. Kahit anong klase umuno ng pagharang ang gawin ng China sa ating mga bangkang maghahatid ng supply sa ating mga tauhan sa BRP Sierra Madre, hindi pa rin umano matitinag ang ating bansa at ang ating puwersa na gawin ito ng paulit-ulit. Hindi din umano madidiktahan ng China ang ating bansa na gawin ng mga sa tingin nila ay hindi tama, pero para sa atin ay pinagtatanggol lamang natin ang dapat para sa ating mga teritoryo. Sa kabila nito, China pa ang may ganang magreklamo sa ating foreign affairs sa umunoy panghihimasok ng Pilipinas sa South China Sea at pagdadala nila ng mga construction supply sa BRP Sierra Madre. Inulit ng embahada nito ang mga dati ng akusasyon sa baygit na may karapatan sila base sa kasaysayan at dapat daw itigil na ng Pilipinas ang panghahamon na ito dahil handa raw ang China Coast Guard na dumipensa at umatake kahit anumang oras. At ayon pa sa Coast Guard nila na ayon umano sa batas at profesional ang kanilang mga nagiging aksyon. Sa tuwing mauubusan na sila ng idadahilan, parati na lamang nilang sinisisi ang Pilipinas at ipinapamukha sa publiko na tayo ang may kasalanan na sa totoo lang, kahit saan mong panig tignan, malinaw na sila mismo ang nagpapalala ng sitwasyon sa rehiyon na sa huli. Sila din naman ang umuwing bahagang buntot at agad na nagsusumbong ng kung ano-ano. Malinisan lamang ang kanilang pangalan.